Maraming mga Katoliko ang hindi alam ito at hindi curious about dito. Di ba alam naman natin na si Pope Leo XIV ay ang ika-267 Pope ng Catholic Church at noong buhay pa si Pope Francis, siya ang ika-266 Pope. Kung babalik pa tayo paatras mula sa ika-265, 264, 263 hanggang sa pinakaunang Pope, alam niyo ba kung sino ang pinakaunang Pope ng Catholic Church? Siya ay si Saint Peter the Apostle. At sino naman ang nag-appoint sa kanya bilang first Pope? Walang iba kundi si Jesus Christ mismo. Mababasa po natin dito sa Mateo chapter 16 verse 18 to 19. Ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at ang anumang talian mo sa lupa ay tatalian sa langit. Dito ay malinaw na binigyan si Pedro ng mga susi, simbolo ng authority at nangyari ito nung hindi pa ipinako si Jesus sa krus. At inulit pa ni Jesus Christ ang pag-appoint niya kay Peter bilang pinakaunang leader ng simbahan at ito ay nangyari matapos ang kanyang muling pagkabuhay mula sa libingan. Mababasa po natin sa Juan chapter 21 verse 15 to 17. Dito ay 3 beses itong sinabi ni Jesus Christ kang Pedro. Sinabi niya na pakainin mo ang aking mga kordero, alagaan mo ang aking mga tupa. Hindi niya ito sinabi sa lahat ng apostol. Kay Peter niya ito direktang inutos. Ipinapakita nito ang pastoral leadership na ipinagkatiwala sa kanya. Isa din sa evidence kung bakit si Saint Peter talaga ang pinakaunang leader ng simbahan ay noong nagsalita si Pedro sa harap ng 11 apostoles at ng maraming tao. Nangyari ito noong araw ng Pentecost. Mga Gawa chapter 2 verse 14, ngunit si Pedro na nakatayo kasama ang 11 apostol ay nagtaas ng kanyang tinig at nagsalita sa kanila. Mapapansin natin na si Pedro ang nagsalita at ang 11 apostoles ay kasama niya. Siya ang pangunahing tagapagsalita ng simbahan sa unang araw nito. At mga 3,000 katao ang mga nabinyagan dito. Si Saint Peter din ang nanguna sa pagpili kay Matthias bilang kapalit ni Judas na mababasa natin sa Gawa chapter 1 verse 20 to 26. Nang pumanaw si Saint Peter, ang humalili sa kanya ay si Saint Linus, ang ikalawang Pope, hanggang sa ipinasa sa ikatlong Pope, ika-4, ika-5 Pope, hanggang ngayong year 2026, nasa ika-267 Pope na po tayo. Yes po, umabot na po tayo sa 267 Pope mula sa panahon ni Jesus hanggang sa panahon natin ngayon sa loob ng 2,000 years. At siya na ngayon si Pope Leo XIV. Hindi po naputol ang authority. Sa kasalukuyan, ang mga susi na ibinigay ni Jesus kang Pedro ay nasa kamay ng ating ika-267 Pope na si Pope Leo XIV. Ang authority kasi ay imposible yang maputol. Magpapatuloy talaga yan, lalo na't mula mismo sa ating Panginoong Hesukristo. Gaya ng president dito sa Pilipinas, di ba imposibleng maputol ang authority? Meron talaga yang dapat kahalili para magpatuloy ang pamamalakad sa isang institusyon. Ganyan din ang church na itinatag ni Jesus noong nandito pa siya sa lupa. Hindi yan mapuputol, may kahalili talaga yan. Ito yung kaharian na inihula ni Propetang Daniel. Ang kaharian na mababasa natin sa Daniel chapter 2 verse 44. In the time of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed, nor will it be left to other people. It will crush all those kingdoms and bring them to an end, but it will itself endure forever. Kung himay-himayin natin, in the time of those kings, ito ay ang panahon ng mga Roman emperors at ito ang panahon kung kailan ipinadala si Jesus ng Diyos Ama sa panahon na naghahari pa ang mga Roman emperors. The God of heaven will set up a kingdom that will never be destroyed. Ito ang kingdom o church na hindi mawawasak na itinatag mismo ng ating Panginoon na mababasa natin sa Matthew chapter 16 verse 18. Sinasabi dito, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Ito yung sinasabi ni Daniel na kingdom na hindi mawawasak at ito ay itinatag mismo ng ating Panginoong Hesukristo noong nandito pa siya sa lupa. It will crush all those kingdoms and bring them to an end. Makikita naman natin ngayon kung paano napuksa at nawala ang mga Roman emperors. Hindi gamit ang sandata kundi gamit ang salita ng Diyos. Meron pa bang mga Roman emperors ngayon sa Roma? Wala na, naging abo na sila.
Kaya nga ang nakatayo ngayon sa Roma ay ang kaharian ng ating Panginoong Heso Kristo. Ang mga naging Pope ng Catholic Church gaya ni na Pope Leo XIV at ang susunod pang mga popes sa kanya ay siyang patunay na ang kaharian na itinatag ng ating Panginoong Heso Kristo ay mananatili magpakailanman. Dahil sabi nga ni Daniel, gaya sa sinabi ng kanyang hula, it will itself endure forever.